Ito nga bang si Chris Kun ay ite-trade na ng Magnolia Hotshots? Maraming nakapansin na hindi na to masyadong nabibigyan ng minuto, hindi katulad nung dati. Kaya may mga nagsasabi na baka ito'y bitawan na ng Magnolia at i-trade kapalit nitong si Joshua Monson. Tandaan natin ito si Chris Kun, kagagaling lang niya sa Titan Ultra pero ngayon baka ibalik na kapalit naman itong si Joshua Monson. Posible rin daw na baka itong si Chris Kun ay dalhin sa Blackwater Bossing at ang maging kapalit naman yan ay si Cedric Bearfield. Isa yan dito sa mga kinukonsidera daw ng management dahil ito raw bagong coach ng Blackwater na si Pat Aquino ay open na makipag-trade sa iba't ibang mga teams maski na itong nasa karibal na SMC Group. Kung sakaling na matutuloy itong trade, sa tingin ko okay ito para dito kay Coach Tim Cone. Lalo na at alam na kay Coach L.A. Tenorio rather, lalo na at nakita naman natin na maganda ang nilalaro talaga nila. Kaya hindi na ako magugulat kung itong si Coach L.A. Tenorio kausapin nga itong si Pat Aquino para sa isang posibleng transaksyon. Magiging maganda rin to syempre kung ikaw naman itong line-up ng Magnolia kung makukuha mo si Cedric Bearfield. Dahil kitang-kita naman natin na yung laro ni Paul Lee hindi na katulad nung dati. Kaya nasisiguro natin na ito ay magkakaroon ng major changes talaga. Kaya naman sa ngayon, itong si Coach L.A. Tenorio plus of course itong pagkikipag-usap niya sa Blackwater ay sinisimula na. Yung Cedric Bearfield for Chris Kun trade kung matutuloy yan baka kinakailangan magsama pa ng draft pick nitong Magnolia para ito'y maaprobahan ng PBA. Pero kapag yan ay nangyari, si Bearfield magiging asset talaga yan para dito sa Hotshots. Kung sakaling hindi payagan ng mag-Blackwater na i-trade si Bearfield, baka si Dalton Panopio makuha nila at okay rin yan dahil kilala naman ito na magaling na forward scorer talaga at playmaker din bilang point guard. So, makakatulong rin yan. At ngayon, ang isang team na kinakailangan talaga ng gumawa ng changes ay itong Terra Firma Jeep. Ang balita, baka daw palitan na ng Terra Firma itong kanilang import. Yung first 3 games, maganda nilalaro ng import ng Terra Firma. Pero nitong last 3, parang ang laki ng binagsak, no? Kaya mukhang ito ang magiging pagbabago ngayon dito sa Terra Firma at magpaparito sila ng import para ma-improve naman yung kanilang magiging mga laro dahil may ambisyon daw talaga ang Terra Firma na makapasok sa playoffs. Ang problema lang kasi, ang sabi nga nila, kahit magpalit ng import Terra Firma, kung yung management hindi naman magbabago ng approach, wala rin mangyayari dito sa Jeep. At na nakasakit pa, no, ito si Paulo Hernandez at si Maverick Hanmisi hindi nakapaglaro doon sa last game ng Terra Firma dahil merong injury daw. Kaya nga ngayon, sabi nila, kahit si Justin Brownlee ang ilagay mong import ng Terra Firma, hindi naman yan mananalo dahil yung management ay palaging tinetrade yung mga top players nila. Okay, given na yon. Pero ang tanong, yung bang lineup ng Terra Firma ngayon kaya makaabot ng playoffs? Sa tingin ko, kaya naman nila kung maganda talaga ilalaro. Pero siguro panahon na nga para magpalit sila ng import para maging mas okay yung kanilang kalalabasan. Kasi ang laki talaga ng binagsak na laro ng import nitong Terra Firma. Tandaan natin, yung first games nito, naka-score to ng 50 points, no? Pero biglang sobrang baba ng nilaro at nakapagtataka yung nangyari. Kaya nga sa ngayon, itong Terra Firma talaga, mukhang kinakailangan daw ng tinitignan nila yung mga changes na gagawin doon sa kanilang team para sila ay maging mas sabihin natin competitive man lang. At sa ngayon, ito daw Coach Ronald Tubid at Jeff Napa ay naghahanda na at nag-scout ng mga bagong import na kanilang kukunin. Baka pati itong Converge Fiber XS daw ay ganyan din ang gagawin nila ngayon. Ito ang magiging maganda dito para sa Terra Firma kung talaga seryoso sila na mag-compete na dito sa PBA at talagang lumaban na para ipakita sa lahat na ang goal talaga nila ngayon ay maka-playoffs. Thank you.